tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang nagtulak sa Diyos niyang bayan. Masayang nagtulak, magalang tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, dala ng labis na kalungkutan, kahinaan at kapos ng pananampalataya, tumangging maniwala si Tomas sa napabalitang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, mapilitan nawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng banal na awa. Pinasimulan ni Santa Faustina Kowalska ang debosyong ito para patuloy nating harapin ang mga pagsubok ng ating buhay ng may lubos na pagtitiwala sa nag-uumapaw na habag ng Panginoon. Sa kaniyang muling pagkabuhay, pinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin at aminin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos, sa Diyos, sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinagmumulad. Sasalamatan namin sa ang kinabukasan. Panginoong Diyos, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, ikaw na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lang ang banal na kataas-taasan, ikaw lamang sa Kristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob ng mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po. Pagbasa mula sa mga gawa ng apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtitipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayunpamay, puring-puri sila ng mga tao. Subalit, parami ng parami ang lalaki at ang babae na nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay ang mga papag at mga higaan upang paghandaan ni Pedro ay pagdaan ni Pedro'y matamaan ng kanyang anino ang ilan lamang sa kanila. At dumating din ang maraming tao buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem, dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at silang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayaang sabihi, kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas.
Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaya. Ang pag-ibig ng Diyos, walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos, dapat maghayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niyang walang maliw. Ang batong natakwil ng mga nangagtayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw na ito, ang Diyos ang nagbigay. Tayo'y magalak, ating ipagdiwang. Butihing pooy purihin, pag-ibig niyang walang maliw. Kami ay iniligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpalain magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Panginoong Diyos, ang pagkabuti niya'y sa mga hinirang. Butihing pooy purihin, pag-ibig niyang walang maliw. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid, na kasama ninyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis. Dahil sa pagkakaisa kay Jesus, ipinatapon ako sa pulo ng Patmos, sapagkat ipinangangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihanag ni Jesus. Noong araw ng Panginoon, kinisayahan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi, "Isulat mo ang iyong nakikita." Lumingon ako upang tignan ang nagsasalita at nakita ko ang 7 ilawng ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang 6 lalaki, nakadamit ng abot sakong at may pamigkis na ginto sa kanyang dibdib. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanan kamay at sinabi, "Huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas, at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo. Ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilan ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Hallelujah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas na mga pako sa kaniyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kaniyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po. Magandang umaga po sa lahat sa unang pagkakataon at sa umagang ito, atin pong purihin at dakilain ang ating pong Jesus Nazareno. Ang unang pinakamagandang bagay na ating gagawin ay ang purihin ng Diyos pagmulat ng ating mga mata. Amen? Ngayong pong linggo ay ang 8 araw o octave o oktaba, 8 ng pagninilay natin sa muling pagkabuhay ni Jesus. Nung unang linggo hanggang ngayon ay 8 araw. Siguro nung pandemic, 2019 ba yun? I cannot remember na. No? Nung pandemic, may isang salita tayong hindi makakalimutan. Paulit-ulit na sinasabi sa TV. Ano po yun? Lockdown. Diba, no? Pag sinabing lockdown, lockdown yung barangay, walang pwedeng lumabas dahil natatakot na mahawa ng
virus. Kung inyong napakinggan ang Ebanghelyo, hindi tayo ang unang nakaranas ng lockdown dahil sa takot. Ang mga alagad noong panahong iyon ay nag-lockdown din sila. Nakapinid ang mga pintuan ng kanilang bahay na titigilan o himpilan nila dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Bakit sila natatakot sa mga Hudyo? Dahil natatakot sila na baka ang mangyari kay Jesus na parusahan, ipako sa krus at mamatay ay mangyari din sa kanila. Kaya gayon na lamang ang takot nila, kaya nakapinid ang mga pinto upang walang makapasok dito. Si Jesus sa kaniyang muling pagkabuhay ay sinira ang batas ng physics. He defied the law of physics. Ano ba yung law of physics? Nakasara, di walang pwedeng pumasok. Walang pwedeng katawan ang pwedeng makapasok sa isang nakasarang pinto. Pero si Jesus napakita sa kanila at sila'y binati ng kapayapaan. Sa takot nilang nararamdaman, ang ibinigay ni Jesus ay kapayapaan. Sa taong natatakot sa buhay, si Jesus ang ating kapayapaan. Marami ng pagkakataong ipinakita ni Jesus ang pagsira sa physics. Naglakad siya sa ibabaw ng tubig, bumuhay ng patay, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga demonyo. Pagpapakita na ang lahat ng bagay sa mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Ang kanilang pagkatakot ay nadagdagan ng pag-aalinlangan o doubt. Lalo na nang si Tomas ay nagbigay sa kanila ng isang assurance na hindi ako maniniwala kapag hindi ko siya nakita o hindi ko na ipasok ang aking daliri sa kaniyang mga kamay o yung aking kamao sa kaniyang tagiliran. Yun bang lagi nating sinasabi at naririnig? To see is to believe. Yun lamang ang kayang pamantayan ng tao. Yun lamang ang kayang sabihin ng tao para ikay maniwala. Pero believing is more than seeing. Ang paniniwala sa Diyos ay hindi lamang ang bagay na nakikita mo, kung hindi ang bagay na ginagawa ng Diyos, gagawin ng Diyos para sa atin. Kaya sa pag-celebrate natin ngayon ng linggo ng walang hanggang awa, divine mercy, ipinakikita rito ang kayang gawin ng Diyos sa atin, na kahit na ang kahuli-hulihang patak ng kaniyang dugo at tubig sa katawan ay ibibigay niya upang tayo'y magkaroon ng kaligtasan. Ang buo niyang buhay, ang buo niyang pagkatao, ang buong tubig at dugo na dapat ay maghugas sa ating kasalanan ay ibinigay na ni Jesus, kaya't ang awa ng Diyos ay tunay na walang hanggan, walang katapusan, walang pagsisino
ang lahat ay huhugasan sa kasalanang ating ginagawa sa araw-araw. Kaya sa ikalawang pagpapakita kay Tomas, muli niyang ipinakita ang hiwaga at kapangyarihan ng Diyos sa lahat. Nakita ni Tomas at naranasan, kaya niya sinabing, Panginoon ko at Diyos ko. Araw-araw po, ang Diyos ay gumagawa ng himala. Kada minuto ng ating buhay, ang Diyos ay nagpapakita ng kaniyang awa at pag-ibig. Huwag natin itong hayaang lilipas lamang na hindi natin makita ang walang hanggang awa ng Diyos sa ating lahat. Napakabuti ng Diyos. Napakabait ng Diyos. Napakamapagmahal ng Diyos. Kung hindi natin ito nararamdaman, tayo ay katulad ng unang Tomas na nagdududa. Binanggit sa Ebanghelyo, si Tomas na tinaguri ang kambal ay wala roon. Matagal ko na pong hinahanap ang kakambal ni Tomas. Baka po nandito. Baka po nandito nagsisimba pero nagdududa. Baka tayo yung kakambal ni Tomas na walang pananalig sa Diyos sa kabila ng ipinakita ni Kristo. O baka tayo yung kakambal ni Tomas na punong-puno naman ng paniniwala. Doon sa nag-aalinlangang Tomas, tayo ang sumasampalatayang Tomas. Baka nasa atin din yun. At kung makita man natin ito, naway maging halimbawa ng pananampalataya, ng pag-asa at pagtitiwala sa Diyos kay Kristo na muling nabuhay. Ito yung ating lakas. Ito yung ating sinasandalan na kahit hindi ko makita, ako'y maniniwala upang umagos ang biyaya ng Diyos sa akin. Huwag po kayong magpadala sa bagay na nakikita. Dahil minsan, ang bagay na nakikita ay mapagkunwari sa mata ng tao. Hindi lahat ng maganda mabait. Tama? Hindi lahat ng maputi malinis. Hindi lahat ng maganda ang damit mayaman. O madumi ang damit pulubi. Huwag tayong mag-judge ayon lamang sa nakikita mo. Dahil mandaraya ang paningin ng tao. Ang ating dapat isipin ay ang magagawa ng Diyos sa akin upang araw-araw akong maniwala sa Kaniyang walang hanggang awa. Sa pagbibigay niya ng hininga sa Kaniyang mga alagad, binibigyan niya ito ng panibagong buhay at araw-araw din ang hininga ng Diyos ang ating tinatanggap sa oras na tayo'y magigising sa umaga upang bigyan tayo ng panibagong pag-asa na ang araw na ito ang isa sa buhay ko
ay hininga ng Diyos. Babalik ako sa Diyos. Mangungumpisal ako sa Diyos upang ang kaniyang walang hanggang awa ay gumalaw at mangyari sa akin. Ganito kalalim, kalawak at kataas ang awa ng Diyos sa lahat. Damhin po natin. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon naman ay ating itatalaga ang buong bansa sa mabathalang awa na pamumunuan ng ating lektor. Kabanal-banalang maawaing Jesus, ikaw ang mukha ng awa ng Ama. Mula sa awa ay tinawag mo kami na maging maawain tulad ng Ama, ang misyong pinagkatiwala mo sa amin. Sa ganap na pagtitiwala at pananalig sa iyong walang hanggang karagatan ng pag-ibig, itinalaga namin ang aming sarili sa iyo at inilalagak ang aming sarili sa ilalim ng pag-iingat ng iyong maawaing pagkalinga. Pinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyong ganap na pag-aalay, kaisa ng Espiritu Santo, patungo sa Ama, upang kami ay ganap na mapanibago sa iyong awa. Maawa ka sa amin dahil sa digmaan ng mga bansa at sa mga pananakot na gumugulo sa bawat isa sa amin. Maawa ka sa amin sa malawakang pagkakasala laban sa katotohanan at sa mga karumal-dumal na kasalanan laban sa katarungan at pagkakapatiran ng sangkatauhan. Maawa ka sa amin sa mga kalapastangan ng ginawa laban sa iyong mabathalang awa at sa kasuklam-suklam na panlilibak sa mahihina at mahihirap. Maawa ka sa amin sa mga pang-aabuso sa dangal ng tao, mga kasalanan laban sa buhay, pag-ibig at pamilya. Tulungan mo kami, O Panginoon, na may pamalas namin ang iyong awa sa aming kapwa. Ingatan mo kami bilang iyo, nang sa oras ng pagsubok ay di kami mawalan ng pag-asa, kundi may lubos na pagtitiwala ay magpasakop kami sa iyong banal na kalooban. Gawin mo kaming kasangkapan ng kaaliwan sa iba, lalo na sa mga nawalan ng pag-asa at hindi na nagtitiwala sa iyong awa. Naway makilala ng lahat ng tao ang iyong hindi masukat na awa, magtiwala sa iyong awa at luwalhatiin ang iyong awa magpa sa walang hanggan. Amen. Jesus, Hari ng awa, kami nananalig sa iyo. Kami iyo ng lubos. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang lupa'y nayanig, ito rin
tumahimik nang ang poon ay tumindig. Ilang kong natin. Alleluia, 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 Alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay mapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito
sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nang siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Alam kong buhay ang Panginoon. Inalunya't pinabi ang kamatayan. Punasan ang iyong luha sa mata at magsaya. Manalig kang buhay ang Panginoon. Ako ay nabuhay, hindi ka iiwan. Makakasama mo ako hanggang sa wakas. Alisin ang takot, dusa at iyong lumbay. Puso mo'y iyong itiwasay. Alam kong buhay ang Panginoon. Inalunya't ginapi ang kamatayan. Punasan ang luha sa mata at magsaya. Manalig kang buhay ang Panginoon. Kapayapaan atin iyon ang tanggapin. Huwag ka nang mag-alinlangan. Alam kong buhay ang
ginabi ang kamatayan. Punasan ang iyong luha sa mata at magsayang. Manalig kang buhay ang Panginoon. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Hesukristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamtin nawa niya ng kaniyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at walang hanggang awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Salamat, Jesus Nazareno, sinisamba ng
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang isang pinamamayan ay sa isang lupahan kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binabanal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binabanal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,